Good day mga kabakyard. Umagang kay ganda po para sa lahat. Ang unang vlog po natin na ginawa ay tungkol sa mga alternatibong pagkain na pwede natin isangkap sa paggawa ng pagkain ng ating mga pabo, mga bingala, mga peking duck, muscovy duck at mga gansa. Ngayon naman po ay tatalakayin natin kung alin ba sa dalawa ang mas mabisa, ang paggamit ng incubator o ang paggamit ng mga inahin sa pagpapapisa. Dito sa amin, sa Backyard Extension Farm, ay nagsimula rin kami sa pagpapalimlim gamit ang aming mga inahin. Ngunit napansin namin na sa pagpipisa pa lamang ay may mortality kaagad. Yan yung madaganan ng mga inahin ang kanilang sariling mga sisiw. Ang itlog na pala ng ating mga alagang pabo ay umaabot ng 12 hanggang 14 na piraso. At kapag ito'y magsimula ng mapisa, minsan ay madaganan niya o maipit niya ang kanyang mga sisiw. Ang pagpapalimlim ay tinatawag din natural incubator. Isa sa mga rason o advantage ng pagpapalimlim ay matuturuan ng inahin ang kanyang mga sisiw kung paano kumain at uminom. Isa ding advantage ay pwede mo nalang hayaan hanggang mapisa ng inahin ang kanyang mga itlog na kahit may brownout sa lugar ninyo ay walang problema. Ang itlog na pala ng pabo ay napipisa from 26 days hanggang 28 days. Napakataas ng hatching rate kapag pinalimliman natin ang itlog basta hindi lang ito mabasa ng ulan. At nang dumami na ang aming mga alaga ay napag-isipan na namin bumili ng incubator. Ang paggamit namin ng incubator ay napansin din kaagad namin na mataas din ang hatching rate. Basta mo lang ang temperaturang angkop sa itlog at ang tubig o humidity nito. Dati limitado lang ang aming ma-harvest na mga sisiw. Ngayon, pwede mo nang sabay-sabay by batch ang pagpapisa ng mga sisiw. Ang advantage ng paggamit ng incubator ay pwedeng pangmaramihan o ang volume ng itlog na iyong i-hatch ay nakadepende din sa sitters ng incubator na ginagamit mo. Isa sa mga disadvantage na aming nakikita sa paggamit ng incubator ay yung mawalan kayo ng kuryente sa lugar ninyo o brownout. Dapat mayroon ka kaagad inverter na gagamitin o baterya para tuloy-tuloy ang init ng itlog ng inyong sinasalang. Yung may naglilimlim kasi dito na pabo, kasama sila sa iisang pugad. Yung mga ganitong case po ay kinukuha po namin yung itlog kasi nga kung hindi po namin kukunin, mababasa lang po ng ulan at sayang ding hindi lang din ito mapipisa. Mas gusto nila na dito sila sa sulok, sa may damuhan. Kaya kukunin natin yung itlog at i-incubate para mapisa pa, no, mga kabakyard. Dalawang inahin po sila dyan nag-itlog at dyan na rin sila naglimlim. May ginawa po kaming pabahay sana nila yung mga pugad pero hindi sila doon nag-itlog. Sayang din yung itlog pag hindi ito mapasa kasi nga ayan, open po ito, exposed po ito sa ulan at init. Kunin natin yung itlog, no, mga kabakyard, at isa lang sa incubator. Ito yung gamit namin mga kabakyard, isang incubator, may hatcher. Ayan, ganito kami magsalang mga kabakyard. Ayan. Ngayon po may napisa na naman. Ayan. Naghihintay na naman yan sa ating brooder pin. At ngayon na po magsasala na naman tayo ng another batch na naman. Ito yung advantage ng kung may gamit kayong mga incubator. Kasi nga pwede pang maramihan kapag kayo may incubator. O ano na mga kabakyard? Incubator ba o pagpapalimlim? Ang dalawa po ay mayroong advantage at disadvantage. Sa amin lang, kung medyo tama-tama lang naman yung mga inahin natin na inaalagaan, doon tayo sa pagpapalimlim. At kung yung mga alaga mo naman ay pangmaramihan na, gumamit na kayo ng incubator mga kabakyard. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like at subscribe naman po mga kabakyard. Salamat! Happy farming po! God bless! Bye-bye!